At gusto kong anyayahan na natin si Nanay Mel. Magandang gabi, Nanay Mel. Magandang gabi po. Opo, live, naka-live tayo ngayon. Yes. Opo. Live po tayo ngayon dito sa Kwentong Low Carb, 75th episode para sa inyong napakagandang narrative at salaysay kung paano natin gustong malaman ng ating followers at taga-subaybay ang mga tagumpay at kung paano na reverse ang inyong CKD. Bumati ka sa ating mga taga-subaybay, Nanay Mel, at bago ka magsimula yung kwento. Magandang gabi po sa lahat ng taga-subaybay ng programa ni Uncle Justin. Ikinagalak ko pong i-share ang aking karanasan upang ma-inspire ang katulad ko. At yung iba pa, maabot natin. Okay. Yung mga walang kakayahang gamot sa sarili. Okay. Maraming salamat, Nanay Mel. Gaya po ng nabanggit mo, ako ay registered social worker. Taga Bani, Pangasinan po. Nag-elementary ako sa Palawig, Zambales. Nag-high school ako ng Salawag at saka Western Pangasinan Liceo before going to UP. Tapos, certified acupuncturist ako at dalawa kong anak. POH, PITAC. Yun po, dahil sa aking pagkakasakit, na-inspire to go into that. So, naging clinician, social worker, acupuncturist, community organizer. Nagkataon, sir, na isa ako sa mga political detainees noong panahon ng martial law. Despite colonel ang aking Air Force na father nung buhay pa. Okay? I see. So, I worked sa mga government organizations, NGOs, like Fabella Hospital, UPPGH, FEU, at saka ATRC, Acupuncture Therapeutic Research Center, People's Force, sa ATRC, CHG. Yun po ang aking background. Bago ako nagturo sa college, I had a rich background working as a social worker. And then, pero mas ginusto ko po ang health. Mas nag-enjoy ako kasi nakikita ko konkreto ang tulong sa tao. Yun po ang aking masasabi. Okay. Nanay Mel, natutuwa ako at napakalawak ang iyong involvement sa community development or organizing sa community, in particular sa mga grassroots, ano? At ngayon ko lang nalaman na ikaw ay acupuncturist din pala at ganun din ang iyong dalawang anak. At, so that is part of our alternative preventive healthcare modalities, kung baga, no? Ngayon po, Nanay Mel. Yes. Pwedeng magpatuloy ka sa iyong salaysay, ikwento mo na ang iyong naging sakit, ano? Kailan nagsimula ang CKD, ano yung karanasan dito at bilang dagdag, ako rin po ay nagturo sa St. Scholastica's College, Lifelong Learning Wellness Center, at kung saan-saan pa. Okay. So, ang aking medical history, una sa lahat, I had hormonal imbalance. Mula pa nung dalaga ako, early 20s to 40s. So, ang gamot na ibinigay sa akin ng doktor ko ay hormonal pills, pain meds para sa kirot, sakit sa puson, ganyan. Ang susunod na
pagkakasakit ko ay post-traumatic stress disorder. Gaya ng nasabi ko, 1978, I was first quarter storm yun sa UP eh. Kaya kasama ako doon sa na-torture. Buntis pa ako, in electric shock, yun. And pills for stress, sleep, and calming effect. Yun yung binigay sa akin ng mga doktor ko. And then, I had then counseling, ganon, and emotional healing, etc. Ngayon, ang third is heart attack in 1989. What I did, ang ginawa ng mga anak ko, home care, acupuncture ng dalawang anak ko, at mga herbal medicine. Yun po ang nangyari. And then number 5, stroke in 1995, and I was hospitalized. Ang gamot ko, amlodipine, simvastatin, atorvastatin, ganon. Hypertension, number 6, hypertension resulted to electrolyte imbalance. High creatinine, same meds, ganon po. Okay. And yung pampito, chronic kidney disease, stage 3, according to my doctor, in laboratory results, that was in 2019. 1 year, labas-pasok sa hospital. Sabihin, ang symptoms, ang tawag nito, hindi pa na-address. Hindi pa ho na-address. Okay. Ang symptoms ko noon sa chronic kidney disease, ihi ng ihi. Hindi pwedeng hindi naka-pampers kung lalabas. I cannot be alone. Hindi ako pwedeng mag-travel mag-isa. Laging may alalay. Hindi makabangon. Pupunta sa CR, kailangan may kasama o bukas yung CR. Baka madulas and all that. And then, lower back pain, cramps sa legs, edema, manas, makakain lang ako ng kontra, kahit konti lang, kape lang na mayroong sweet, namamagana po ako. Ganyan. Tapos, kailangan ko lagi ng kasama. Okay. Ngayon po, nung nag-start ako ng low carb in 2022, dahil hindi na-address sa maintenance, my daughter since my daughter is also into wellness, nag-seek online ng mga other alternatives. Ngayon, doon niya na-discover kayo. Uncle Justin. Saka sa search niya, na nagkataon, nalaman niya tungkol sa life without rice movement. And so, nung sinubukan niya, she even went into medical cooking, kanyan para lang ma-address sa mga ko. She also formally had acupuncture training, din siya, detox specialist, at kung ano-ano pa, hanggang sa, tawag nito, natural farming in all. Ganun po ang nangyari. Dahil hindi na-address sa maintenance, nag-seek pa kami ng iba't ibang paraan ng alternative healing. So, nung tinanong niya ako, am I willing to give up rice? I said yes. And in 1 month time, 80% of my symptoms were gone. Nawala po. Nawala. Yun. Wow. Oo. I ate all the list ng low carb, no sugary, starchy, and start drinking natural electrolytes. Yung natural na cream of tartar is a source of natural potassium. Kasi kung kakain ako ng banana, at the end, matamis pa rin. Ganon. Correct.
mamamagana naman ako. Ganon. At tapos, ayan, ngayon, nakakain ako ng mga sinasabing bawal. Chicharon, maalat, bagoong, lechon, bacon, madaming itlog, at marami pang iba. Yan po yung aking karanasan. Ngayon, tungkol naman sa hamon sa akin, hindi madali mag-low carb. Ngunit hindi rin madali ang habang buhay na pagkakasakit. Maliban sa mahal at hindi ka naman talaga gagaling. So ang challenge, ang addiction, pakikiayon sa mga nakasanayan kong yung naitimo sa isipan na masama ang fats, protein, at salt. I challenged it. That is why nag-concentrate ako doon. And to my surprise, malaking bagay na na-regain ko ang aking health. Although, payat ako kasi nagtatapon ng protein ang aking kidney. Yes. Okay. So, sa first 1 month lamang, Nanay Mel, ay bumuti na. Sabi mo ay 80% ng mga symptoms ay bumuti na ang iyong pakiramdam. Opo. Na hindi nagawa ng maintenance meds ko. Okay. So, ang mga maintenance mo ay kailan natigil yon? Noong 2019. Nag-start ka mag-low carb? Nag-start ako mag-low carb 2021. 3 years na po ako naglo-low carb. Yeah, 2021. So, immediately nag-alis po ba kayo ng inyong maintenance or after 3 years na? Sinabay ko po ang low carb, ang pag-alis sa aking maintenance. Kasi, ano pa, ang tagal-tagal ko nang iniinom. After 1 month. Nawala yung nung nawala ang mga symptoms, ayan, hindi na ako binom ng mga gamot. I wanted to prove that low carb really works. Now, mabisa ito. Yun po. Ang maikling kwento. Pwede bang i-describe, Nanay Mel, para sa mga taga-subaybay natin na nanonood ngayon, generally, ang mga kinakain ninyo at kayo ba ay nag-exercise? Kayo ba ay nagpa-fasting? Please share that experience. Ang kinakain ko mostly itlog, organic egg, o kaya native eggs, o kaya yung itlog ng pugo, sabay ng karne. Na adobo, tinatapa, and all that. Kasi bilang Ilocana kasi ako, mahilig ng green leafy vegetables at saka prutas. Matatamis, sabi ng anak, hindi yan. Still high carb yan, nanay. Even vegetable like kalabasa, starchy, that is still considered high carb. So, unti-unti po akong na-educate niya. Ganun. Kasi siya yung mahilig magre-research. Ganun po. And then, paminsan-minsan, may craving nung una. Ang ginagawa ko, patikim-tikim. Pero mabubuking ako dahil namamagaan pa pag uwi ko. Kaya, sabi niya, nag-cheating ka na naman. Pumunta ka lang sa kapatid mo. Ang hindi ko alam is, mga ganun po. Pero, ang maganda dito, talagang dama ko ang paglakas. Kakaiba. At saka, Uncle, there is also one thing. Yung bullet coffee, alam nyo, yung fresh gata, nilalagyan namin, inahago yan, sa kape, lalakas ka din. Lalakas din ako. Kaya, ibigyan mo ng Coco Mama, fresh gata. Which is unthinkable. Kasi hindi ko alam, pwede pala, pag mix-mixin yan, pag umpisa lang, alanganin. Pero once na nasanay ka,
and then you feel lalakas ka, you will continue to practice. Ganun yun. Okay. Yeah, maraming salamat sa nakakatuwang kwento mo, Nanay, no? So, very interesting itong binanggit mong pagka nagko-coffee ka, ay kino-convert mo ito bilang isang parang bulletproof coffee at naglalagay ka ng kakanggata, no? At yun ang pinaka nagbibigay sa iyo ng energy sa iyong katawan, ano? By the way, Nanay Mel, tinatanong ng mga audience natin, mamaya babasahin natin. Ang kanilang tanong ay sabi ni Rachel Basya, how old Nanay Mel? So si Nanay Mel po ay 77 years old. Yes. Tama po, Nanay? Opo. Yeah, November 14, 1947. So I'm 77 last November. Opo. Ayan. Hindi ko hinahide ng age ko. Pinagmamalaki ko. Dahil marami hindi nakakaabot sa 60, wala na, di ba? So yun ang challenge. Kaya sabi na anak ko, Nanay, hahaba pa ang buhay mo kung disiplinado ka. Kung mag-focus ka. Mga ganun po. Pero natin yung yes? Natuklasan, kailan natuklasan yung kasi nagbanggit ka ng mga 7 mga sakit, pampito yata yung CKD, at na-stroke ka, no? Doon lamang nalaman na ikaw ay may CKD. Tama po ba yan? Para resulta mo yung CKD ng aking cardiovascular disease. Mahabang hypertension noong ano sa record na yan? Matagal, 1989 pa. Hanggang 2000, tumataas na ang BP ko, hindi na mabasa kasi above 200 na. So, yun yung challenge. Hindi basta-basta itigil sasabihin ng doktor ko. Delikado. Pero, yun nga, sinubukan ko lahat. Kung ano-anong mga healing modalities. Kasi, lalo na, acupuncturist ako. Tapos, pero, iba ang effect kung sabayan mo ng low-carb diet. Because natural ito. Kaya, yun po. Totoo po yun. So, ang naging solusyon sa inyo ay yung dietary intervention. Nagbago kayo ng pagkain ninyo, no? Comprising meat, fat, eggs, at mga green leafy vegetable. Yes. So, kayo ba ay nag-fasting din, Nanay Mel? Paano ang inyong application? Ko twice a day kung kumain. Pero sabi na ko na, nag-i-start ko pa lang, kailangang kasi nga, pumayat nga ako dahil nga, nawala na yung fats, nawala yung muscle, dahil doon sa protein. Kulang ng exercise. Yun ang nakita. Kulang ako ng exercise. Ganon. At saka hindi consistent. Alam ko mag-exercise, sinuturo ko. Pero, hindi ko consistently na practice. At isa pa, kung most of the time, nakakalabas na ako, hindi ko na kailangan ng chaperone, nakakalimutan kong magbaon ng tubig. Kasi po, nakatulong din ang magnesium. Dr. Maggie, magnesium, pure magnesium yun. Ganon. At saka, nabanggit ko last time, lagi nating alamin ang root cause ng problema. Then address it. Yes. Tama po yan. So, ang root cause ay, sa inyong karanasan na natuklasan ninyo, ano po ang root cause niya na hindi nasasabi ng mga doktor ninyo? Ang sabi, yung diet ko, ay hindi pala diet. Yung, I told you about PTSD. And then, I had operation dahil sa hormonal imbalance ko muna. Nag-result yun sa total hysterectomy. So, na-weaken din yung system, body system. Plus, may mga trauma na nangyari, nag-contribute yun. From heart attack
to stroke, twice to PTSD. Ganon ang, hindi ka agad kidney, dumaan sa mahabang pagkakasakit. Tapos, Iba-iba sakit. ang orientation ko kasi ay kain ng gulay at prutas, ganon. Isa rin ako doon sa pinaniwala na ang carb at saka ang fats not good, lalo ka magkaka-cholesterol and all that. Yung maling paniniwala, di ba po? Healthy fats. Pero yung pala, yun ang solusyon because I heard you, and I think kayo po, ang cell is 50% protein, 50%, tama ba? Fats. And our brain is 70% fat. Tama ba? Yeah. I heard that from you. Narinig ko po kayo. Ay, sabi ko, ay, tama pala. Tama pala. Yung ginagawa natin. Ayun po. Okay. Nakakatuwa ang inyong salaysay, Nanay Mel. Dahil i-imagine ko lamang yung kinukwento nyo kanina sa inyong karamdaman na mula sa inyong kwarto patungo sa CR ay hindi kayo makadiretso ng lakad na mag-isa. Yes. No? At nakakarating... Napapaihi ka agad-agad. Kaya So hindi ka pa nakakarating sa CR, ngayon, naiihi ka na. Opo. Yun. Isa yun sa symptoms ng CKD. Pero, yun nga po, naayos. Dahil ngayon, nagbubus na ako. Nagtra-travel na ako mag-isa, mamalengke, nagluluto, naglalaba. Kaya sabi ng aking apo, super lola. It's a compliment. I have to prove. Okay talaga. Yun po. Wow. Kaya na-prevent natin ang isang situation na kayo ay hindi na kasi ang sinasabi ng karaniwan ng mainstream doctors ay progressive yan at hindi na ma-reverse hanggang sa idadialysis, kidney transplant, etc. hanggang sa mamatay ang pasyente. Ganon ang general acceptance ng mga medical doctors. Yes, ganon po. At hindi nyo tinanggap yung ganon sinasabi ng mga doktor at naghanap kayo ng alternatibo sa pamamagitan ng low-carb lifestyle. So, isalay sa inyo, Mel, ano na ang inyong sitwasyon ngayon? Dugtungan ninyo yung binabanggit yung sharing kanina na nagbubus mag-isa, mamalengke, naglalaba, isang super lola. Ano na ang inyong energy at stamina at kalusugan sa kasalukuyan? Malakas po ako. Mas malakas ka sa ibang mga kapatid ko. Ganon. Ang aking BP is normal. Kasi nagpupunta ako sa Center for the Elderly sa Taguig. Minsan-minsan nagpapamasawa and all that. Pagkuha ng BP, 110/70 or 120/80. Sabi ko, is that okay? Wow. Sabi ko, pang BP ng dalaga. Ang sabi, BP ng dalaga. pang BP ng dalaga. Bala na pala. Yun po. Kaya talagang nakakatuwa. Yung nga lang, ang mga no more maintenance. No more maintenance. Oo, yun ang magandang bagay. Ilan po ang maintenance ninyo dati? Nako, ang dami ho. Pero ang ano ko, nagkaroon ako ng amlodipine, losartan, keto analog, atorvastatin, kung ano-ano pa. Hindi ko nga binibili nung bandang huli, hindi ko na binibili. Ganon. Pero yun, hindi ko naman sinasabi sa doktor. Okay, so lumaya na kayo sa maintenance na sinasabi ng mga doktor na iinumin nyo habang buhay. Yun so, nga isang po. patunay yun at isang testimonya sa inyong karanasan na lumaya na kayo doon at malakas ang inyong kalusugan ngayon. Okay. Nanay Mel, nakakatuwa ang inyong isinare na karanasan at ito ay
kailangan mabuksan ang mata ng mainstream healthcare system sa lipunang Pilipino na aralin at isama ang ganitong mga tagumpay ng mga pasyente mula sa CKD. Nanay Mel, sa huling bahagi ng ating kwentuhan, ano po ang inyong may advice, mga tips o may papayo sa mga may karamdaman sa kidney function o ganun din sa mga nagnanais na sumubok ng low carb, mga low carb beginners? Ano po ang may papayo natin sa kanila? At ganun din, isama natin ang ating panawagan sa publiko. Ang maipapayo ko ay subukan ito dahil kung gusto natin ng ayaw natin ng matagalang paggagamot o magresulta din ang ating mataas na bayarin at saka panghihina. Okay, eventually mamamatay ka rin. Ganun. So why not try this? It's proven by others. Try it. Parang subukan ho natin dahil walang mawawala. Natural. Ano po ang pananaw natin dito? Meron tayong inner doctor within us, given by God grace, na in-nurture natin kasi dahil sa kapabayaan ng tao, nakalimutan nila, pwede naman nilang gamitin ang kanilang mga sarili na hindi kinakailang mag-take ng medicine, ng pharmaceutical, synthetic yun hindi natural. Samantalang meron tayong inner doctor inside us. Just give the body the chance. At huwag magsara sa mga bagay-bagay na makakatulong. But I said before, to heal our body, mind, emotion, and spirit, we need to find the root cause. Mga iba-ibang dahilan yan Hindi single causes. Pero ang laki ng tulong ng low carb because bawat pagkain may katumbas na organ na tinatama, na ina-address. Okay? Okay. Sige, ganun po. Basta. Maraming salamat doon sa mga ganyang sharing ninyo. No? So, striking ang inyong sinasabi na meron tayong yung capacity to heal itself ang ating katawan. Ano? Yes. At yun yung kailangan ma-recognize ng bawat isa. No? So, sa panawagan sa publiko, sa gobyerno, meron po ba kayo sa public healthcare system natin, sa DOH? Sana i-consider nila ito kasi makakatulong. Pupunta ka sa doktor kung sakali may aksidente, mga ganun-ganun. Pero prevention. Kailangan ng prevention rather than cure. Yung ganun. Umpisa pa lang ng sakit mo, sana nagagaidan ka na. Hindi yung hihintayin ka grabe, tapos idadialysis ka. Ganun lang po. Okay, maraming salamat, Nanay Mel Cayabyab. Nanay Mel Cayabyab, 77 years old. Na-reverse niya ang kanyang CKD. Ngayon ay malakas na. Nawala na ang kanyang mahigit 5 maintenance. At ngayon ay nakakabiyahe na sa public transport mag-isa. At naglalaba, super lola ang turing ng kanyang mga apo. Mula yan dati sa karanasan na hindi makapunta sa CR mula sa kanyang kwarto. So bago kita hintulutan na umalis sa ating screen, Nanay Mel, ay merong nagtatanong. Si Jocelyn Romero Folioso. Sabi niya, hello po, pwede pong magtanong? Sige po, pwede po kayo magtanong. Kung kay Nanay Mel ang inyong katanungan, ituloy niyo po ang inyong katanungan. Ano? Okay, mag-share pa ng iba, Nanay Mel. Baka merong katanungan sa inyo. Dito kanina, tinatanong kung ilan taon na si Nanay Mel. Si Rachel. So si Rachel ba siya ay 73 years old na, no? Okay. At, ang sabi naman, ang dinagdag pa ni Rachel Bachia
almost 2 years na ako low carb. Hindi na ako nagme-maintenance ng losartan. That's good. Congratulations po sa inyo. No? So meron pa, i-shout out natin si John Art Sabala. Dialysis is not fun. My mother died of it and diabetes. It's just not pleasant experience. Low carb is the way to go. Tama po at nakakalungkot ang ganyan. Yan, ano? At meron talagang lunas ang mga karamdaman na yan, lalo na kung ang metabolic mula sa diet ang mga pinanggalingan ng mga sakit na to. Okay, yung sabi ni Sheila Honey Borok, thank you Nanay Mel for sharing your story, sabi niya, no? Okay, hintayin natin ang tanong ni Jocelyn Folioso. Ano ba, itanong mo na, Jocelyn, ang iyong katanungan habang kasama natin si Nanay Mel dito sa ating live broadcast. Ano? Samantala, kung hindi pa na ipapasok ni Jocelyn ang kanyang katanungan, ay i-address natin mamaya dito. No? So muli, maraming salamat Nanay Mel sa iyong nakakatuwa na tagumpay sa pag-practice ng low carb para ma-reverse, gumaling ang iyong chronic kidney disease. At ito ay isang testimonya para sa lahat na pwede nating gamutin ang mga ganitong karamdaman, lalo na sa pamamagitan ng mga alternatibo, preventive at alternatibong paraan tulad ng low carb diet program. Muli, maraming salamat Nanay Mel. Magandang gabi sa iyo. Salamat. Salamat.